Welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel mga ka-trigger, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gun Smith din naman. Bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Alberto Asuncion. Ang sabi niya, "Good day sir, pros and cons ng TCM 22 9mm." So, alam naman natin yung TCM na yan ay convertible sa barrel na 9mm. Okay, so bago natin yan na bigyan ng pansin, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Dahil tayo ay umabot na ng 48,000 mahigit. 48,200 plus na mga subscribers dahil sa inyong pag-share at pagla-like natin mga videos. At maraming salamat din do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating mga beneficiaries na kung saan ang kita ng ating YouTube channel ay itinutulong natin sa ating mga estudyante na anak ng mga single parent para sila ay makapagpatuloy na pag-aral. At maraming salamat do sa nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan, huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Tresurera ko po yung aking anak na yan. Mag-message po kayo dyan para kayo ay ma-recognize. Kagaya ni Sir Noli Peace America. Sir Noli, alam ko ikaw yung nagpadala na ayaw magpakilala. Maraming salamat sa iyo na lagi mong sinusuportahan yung ating mga estudyante na ating mga beneficiaries. Salamat sa regular mong pagpapadala ng tulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At doon sa tumawag sa aking anak, dito sa number na ito, na nayayabangan sa akin na siya daw ay shooter sa Italy, at hinalaan pa tayo na tayo ay nagtuturo sa mga terorista. Pumunta po kayo dito sa Kuwait, at ito ang aking uniform. Yan, ito sa shooting range. At ako po ay isang firearms instructor, hindi po ako nagtuturo sa mga terrorist. Ang tinuturuan ko dito ay may mga pulis, may mga military, at may mga sibilyan. Ito po ang aking uniform. Yan, sabi mo ako'y mayabang. Yan, nakapagyabang tuloy ako. Yan ang aking uniform. Punta kayo dito sa Kuwait. Tayo po ay legal. Hindi po tayo terorista. Okay, yun lamang po. Ito ang aming bagong uniform. I-flex ko lang yung bagong uniform namin ngayong winter. Dahil taglamig na ngayon. Dumarating ng taglamig. Okay, punta na tayo dito sa katanungan ni Alberto Asuncion. Kung ano daw ang pros and cons ng 22 at 22 TCM 22 at 9mm. Okay, bago yan ay gusto ko lamang munang bigyan. Actually may video na tayo ni 22 TCM na ito ay. Ito ay dinevelop ng Fred and Rock Island Armory, RIA. Noong dinevelop ito noong 2009 at officially inintroduce noong 2012. Ito ay ginawa para maging high velocity. Okay, kung merong 22 LR, merong 22 Magnum. Yan. At gumawa pa sila ng isang mas malakas dito na pwede rin sa rifle at pwede rin sa pistol. Okay, may rifle kasi nito nung 22 TCM na mas pinalakas. Ito ay mas pinalakas na Magnum. Okay, pero sa mga rifle ay may mas pinalakas pa itong 22, tawag dito ay Hornet. Itong 22 Hornet. Ito pang rifle din ito. Ito ay ginagamit dito ng mga hunter. Ito ay pinalakas pa rin ito. So ayan. At sa dami ng 22 nakakalito na. Gumawa pa ang Rock Island Armory. Okay, ang Arms Corps. Okay, at para sa ating kaalaman,
ang TCM. Ano bang ibig sabihin ng TCM? Bakit tinawag na 22 TCM? Ang ibig sabihin ng T ay Tuason, ang C ay Craig, ang M ay Micro-Magnum cartridge. Kaya yan ay tinatawag na 22 TCM cartridge o 22 Tuason Craig Micro-Magnum cartridge. Yan talaga. Yan ay ginawa ng Armory, Rock Island Armory, RIA, which is the firearms division, at ang pinaka-parent nito ng RIA ay Armscor. Ang mother company ay Armscor. So, sariling atin ito, napakagaling ng mga Pilipino. Sumasabay sa mga galing ng mga taga-ibang bansa. Okay. Ito ay dinevelop in collaboration with Custom Gunsmith Fred Craig ng RIA Modified 1911 style pistol. Okay? So, ang platform ay ng pistol nito ay 1911 din. Actually, yung 1911 ng RIA ay convertible sa 22 TCM. Ang papalitan mo lang ay barrel at saka magazine at recoil spring. Yung tatlo na yun, convertible. So, pag bumili ka niyan, ang isang cons niyan ay parang bumili ka na ng 2 baril. Pag ikaw ay kumuha ng para kang nagpa-register ng 2 baril. Dahil 2 caliber yang So, ang LTAP mo dyan ay 2. Isang 9mm at isang 22 TCM. So, 2 na ang LTAP mo. Ibig sabihin, 2 na ang baril mo. Qualified na sa 2 baril yan. Pero isa lamang ang iyong baril. Okay? Ang papalitan mo lamang dyan. Kasi, ang batas din ay barrel is considered as firearms. Barrel itself is considered as firearms. So, papalitan mo lang yung barrel. Papalitan mo yung kasi yung yung receiver niya, salpak din yung magazine ng 22 TCM. So, 2 na ang baril mo. Convertible lang. So, para sa akin, mas high power ang 9mm para sa akin. Kasi mas malaki ang bala ng Mas malaki ang bala, mas mataba ang Kung sa pang self-defense, mas magandang pang self-defense. Ito ang cons nito. Mas magandang pang self-defense ang 9mm. Bagaman ang 22 TCM ay high velocity. Ang kagandahan lang ng 22 TCM ay maganda sa long distance o sa pang mga malalayong target. Dahil nga high velocity, magaan ang bala, flat ang trajectory. Hindi ka mukha ng mabigat ang bala, ang trajectory niya ay bumababa ka kaagad dahil sa bigat ng bala. At dahil sa lakas din ng pulbura niya, malakas ang velocity. Pero, pagdating sa stopping power, tatalunin pa rin siya ng 9mm. Dahil ang lagi ko sinasabi, ang mas malaking bala, mas madaling makatumba. Mas madaling makatumba yan. Kahit sa science, pag malaki kahit pa sa sport, kaya nga may timbang ang sport, lalo sa boxing, hindi po pwedeng paglabanin yung heavyweight sa lightweight. Kailangan na tinitimbang. Yung mas mabigat, mas malakas ang dating. So, yun ang ko dyan. Ang isang paniniwala ko dyan. So, tingnan na natin ang mga kasi baka hindi rin ninyo ako pinaniniwalaan Kasi yung talagang paniniwala ko dyan, pag malaki ang bala, kahit pahatawin ka ng baseball bat at hatawin ka ng yantok, talagang pag tinama ka ng baseball bat at ikay nasa pool, baka hindi ka na makabangon. Pero yung yantok, masakit lang yun. Masakit. Parang ganyan din yan. So, tingnan na natin ang mga expert. Kasi meron din namang hindi naniniwala sa atin So, ayan. Ang gusto ko lamang patunayan sa inyo ngayon, yan ay Tuason Craig Micro-Magnum cartridge na ginawa ng Rock Island Armory.
na ang mother company ay Armscor. Okay, so yan ang gusto ko lang munang patunayan sa inyo. At meron din yang pistol. Okay, may pistol niyan at may pang rifle din yan na baril. Okay, hindi ko na sasabihin sa inyo yung kung ano yung baril na rifle, baka magaba pa tayo. Okay, so may model yan. Ang common platform niyan, these are the most common platforms for the 22 cm. The A2 models are known for their double stack magazine, offering 17 rounds capacity. Many of these pistols are sold as combo package. Yan, combo package, ibig sabihin, yung may kasama yung 9mm na barrel at saka magazine. Combo package na yan. Yan yung mga A2 models. Including conversion barrels, ayan na. Ang kasama niya na including conversion barrels and recoil spring for both 2cm and 9mm, making them high versatile. Okay, so yan. Meron ding Armscor MAPP series. Armscor previously produced the MAPP series CZ derived design in 2cm. Okay. Pero ito ay na-discontinued. Okay. Baka tayo nakakamali, na-discontinued ito. Ang manufacturer nga nito ay Armscor. Ang Sol ang nag-iisang commercial manufacturer ng 2cm ammunition itself cartridge, not widely available from other major ammunition manufacturer. So, talagang Armscor lamang ang ano nito. Sol. Ibig sabihin, nag-iisa commercial manufacturer. O kaya ito ay ang isang cons nito ay wala itong reload. Awan ko lang kung may reloader na ito ngayon. Pero ang alam ko pa ngayon, sa ngayon wala pa akong nalalaman na may reloader ito. Okay, ano ninyo, i-message ninyo kung may reloader na ito. So ayan ang ano nito. Ito na yung mga pros and cons. Okay, so ito na yung sinasabi ko kanina kasi baka hindi rin ninyo ako pinaniniwalaan. Ito na. The 22 TCM cartridge offers high velocity and low recoil for trajectory. Ito na yung mga cons. High velocity at saka yung recoil niya. Maganda yung recoil niya kasi 22 lang. Kasi pagbigat ng buga ng bala, paglakas ng sipa. Yan ang karanasan, yan ang experience ko sa mga baril. Pagbigat ng balang ibinuga, paglakas ng sipa. Yan ang ano. Bagaman yan ay marami ang powder niyan, magaan naman yung ibinuga eh. Yan ang ano niyan. Making it accurate. Ito, accurate naman ito sa mga target. Kahit naman yung mga 22 na yan, pang-accuracy talaga yan. Ginagamit nga sa mga pang-accuracy yan. Target shooting and pest control. Yan. Sa mga pest control, pinambabaril yan ng mga ano eh. May mga malalaking ano, farm na may mga hayop na sumisira sa halaman yan. Pero ito ay ano, ang primary cons lang talaga nito, sinabi ko kanina ay lack of stopping power compared to larger caliber for self-defense. Yan. Pagdating sa self-defense, kung ako ay meron nito, ang gagamitin ko ay 9mm pagdating sa self-defense. Kasi ang self-defense, hindi naman palayuan yan. Kasi ang self-defense, may attacker yan. Kaya ka nga magsi-self-defense, ina-atake ka. Siyempre, pag malapit, bakit yung bang attacker mo na 100 meters, babarilin mo agad, hindi muna. Palapitin mo muna para siguradong may tama. Okay. Kung may attacker ka. Maliban lamang kung siya ay uma-atake din siya ng may baril. Kung uma-atake rin siya ng may baril, abay, cover muna tayo. Cover muna. Okay, so, at siguraduhin natin na tatamaan natin. Okay, so yan ang mga cons niyan. Okay, pagdating sa self-defense ay malakas ang velocity pero mahina ang kanyang stopping power. Kaya mas talo pa siya ng malalaking larger.
diameter ng mga bala. Ito na yung mga pros nito. Ang pros nito, high velocity and low recoil. Yun na, sinabi kanina. At saka ang kagandahan pa nito, the cartridge, ang bala nito ay nagta-travel speed ng around 2,000 feet per second. Parang Magnum din talaga. 2,000 feet per second with a minimal field recoil. At ang napaka-minimal ng field recoil niya. Yeah. Kaya, ang kagandahan naman ito, pag minimal ang field recoil, ay pwede mong ipang-rat-rat. Ang ganda dito sa double tap. Ang double tap dito, 1 inch lang. Pagka ganito. Okay, so ayan. Minimal field recoil, which is ideal for target practice, especially for those recoil shy. Okay. So, hindi ko lang alam kung gagamitin ito sa pang-target practice ay magkano ang bala nito, hindi ko alam. Mahal din siguro ang bala nito. So, kung magpata-target practice ako, mas gusto ko pa rin yung 9mm kung may ganyan ako. So, at ito flat ang trajectory. Ibig sabihin, hindi bumababa ang trajectory niya. Flat siya. At maganda sa mga long distance. High velocity reduces bullet drop. Yun. Hindi ka kaagad bumababa yung bullet drop, yung bala niya. Allowing a greater accuracy over longer distance. Yun, pang malayuan. Maganda. Cost effective. Cost effective. Baka mura. TCM Magnum is often more affordable than other high velocity pistol rounds such as $5 o $5. Mahal din. $5. Hindi ko rin alam ito. So, mag-comment kayo kung alam niyo ang presyo nito. Hindi ko talaga siguro hindi ako nakasigurado dito. At ang isa pang pros nito ay ang magazine nito ay high capacity. Umaabot ito ng 17 rounds ang laman ng isang magazine. So, lamang ka na. Okay. Sa mga 14 rounds, 15 rounds, kakalamang ka dito. Okay. Many firearms chambered into 22 TCM have a large capacity, 17 rounds, which is beneficial for prolonged shooting or self-defense scenarios. Yun lamang ang nakakamang nito. 17 rounds ka nga. Ay baka nakaputo ka na ng 10, hindi mo pa napapatumbay pinutukan mo. Ay sa 9mm siguro yung 4 ay baka hindi na bumangon yun. Okay. Kaya sinasabi ko pagka ganitong mahina ang stopping power, ay alam mo na yung replacement ng bala. Kaya nga tayo nabas nagturo tayo ng sa paa, patamaan, 45 naman yun. Pero kung mga 22 na ganito, ay body head na yan. Ang turo ko dyan ay body head na. Ay mababa na nga yung caliber mo, mahina pang stopping power, sa paa ka pa magpapatama. Kasi ang sabi sa self-defense, ibabalance mo ibabalance mo yung puwersa na gagamitin mo. Ay bakit mo dinib? 22 lang ito kaya inulo ko na. Balance na yun. 22 aabutin ako niyan Okay, so yun na ang mga pros niyan. Ang cons ay ito na, limited stopping power for self-defense. Limited lamang stopping power. While it has more power than 22 LR. Mas malakas naman sa 22 LR. Kahit pa siguro sa 22 Magnum, mas malakas ito. Its light bullet weight can make it less effective than traditional defensive caliber for self-defense, as it may lack the necessary penetration for the reliable stop and go round without multiple shot. Yan. So naunawa naman natin yan talagang stop and go yan without multiple shot. Pagka malaking caliber kasi stop agad, wala nang go. Okay. At ang isa pa nito ay hindi durable yung magazine niya. Magazine durability. A certain firearms, the large magazine base plate designed for a better grip can be vulnerable to damage
if drop on the hard surface like concrete. Okay, dahil ito ay maraming laman na bala. Lalo na kung ito ay puno ng bala at ito ay nahulog, madaling ikasira ng magazine. At ang mga cons pa nito ay less versatile for self-defense. Ayun lang talaga, self-defense. Kaya kung ako ay magkakamero nito, ay hindi ko na ito anuin. Hindi na ako magkakaano na niyan. Dahil bakit ka nagkamero, bakit gusto mo magkabaril? Ay siyempre, ang gusto mo ay yung pang self-defense. Oh. Kung pang-carry mo ito, ay maganda ito sa malayuan. Pero pag self-defense naman, talagang mga close quarter yan eh. Okay. So, the cartridge is designed and weight may not provide sufficient energy or penetration to be reliable primarily self-defense round despite its impressive velocity. Malakas ang velocity kung sa lakas, magaang naman. Okay. So, hindi pa rin yan. Hindi pa rin sapat na pang maliban lang siguro sa mga rifle. Kasi iba ang ng mga rifle. Pagdating sa rifle, mas malakas. Kasi pagdating sa rifle, kamukha ng mga 223, bottleneck din yan. Tinan mo naman ang powder niyan, ang dami. Pagdating naman yan sa loob ng katawan, tumatambling naman yan. Parang bleed naman yan nasasayaw sa loob ng katawan. Di malakas ang stopping power niyan. So, yan lang ang niyan. So, yun. At marami akong napanood na pag ito ay mahirap hanapin ng exit kasi namamasyal ito sa loob ng katawan. Ito ang isang ng katangian ng 223. Bagaman yan ay halos malaki lang ng kaunti sa 22. Kaya nga 223 yan. Ayan ay namamasyal sa loob ng katawan. Pag pumasok sa katawan, ang hirap hanapin ng exit kung saan ma-exit yan. Naliligaw yan sa loob ng katawan. Kaya ang tinamaan yan ay maraming organ ang nadadamage. So yun lang, mahaba na tayo. So nabasa ko na yung mga pros and cons. Sana may natutunan din kayo dito. At kung kayo bibili nito ay wala namang problema. Pero kung sa akin ito, may 9mm na ako. Kung ako yung mag-upgrade doon sa pataas, okay, mas gugustuhin ko pa yung 22, yung 9mm convertible to 40 o 10mm. Yun. Mas gugustuhin. Ito, bumili ka ng 9mm, pababa ka eh. Dapat pataas ka. Pataas ang iyong upgrade. Hindi ka nag-upgrade dito kung 9mm na yun sa'yo. Low grade ka dito pagdating sa sa self-defense. Ayan lang masasabi ko sa'yo. Pero, kayo na ang bahalang mamili. Okay? At ito na yung ating mga, napahaba na tayo doon Ito na yung ating mga weekly spotlight natin ay shout out kay Randy, meron kang 100 plus engagement. Shout out kay De Calibre Jr., meron kang 2 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 86 engagement. Shout out kay UFW Palaboy, meron kang 1 engagement. At shout out kay Wally Sabis. Okay, shout out na rin sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin na lamang ninyo aming bagong Papa Burger dyan. Doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. God bless.